Shalom. Shalom. Ang pinagpalang araw ng Lunes sa ating lahat. Binabati ko ang lahat na makikisa sa atin ng isang kapayapaan, isang ligtas na araw ng Lunes, isang mabiyayang araw ng Lunes. Okay. Binabati natin yung mga sumusuporta sa atin from time to time, mga kapwa natin Katoliko, at yung mga nagpapalo ng ating account. So binabati ko ng isang ligtas na araw ng Lunes. So dito na naman tayo ngayon para sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. So samahan nawa tayo at pagpalain ng Panginoon sa ating pagbabasa at pagninilay ng kanyang mga salita, at nawa ito'y ating maisabuhay. The Gospel of today is taken from the Gospel according to Saint Matthew, chapter 10, verses 34 to chapter 11, verse 1. Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come to bring not peace, but the sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And one's enemy will be those of his household. Whoever loves the father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward. And whoever receives a righteous man because he is a righteous will receive a righteous man's reward. And whoever gives only 1 cup of cold water to one of these little ones to drink because he is a disciple, amen, I say to you, he will surely not lose his reward. When Jesus finished giving these commands to his 12 disciples, he went away from that place to teach and to preach in their towns. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. Kape, si Kuya Rumi pa. Kausapin ng Panginoon everyday. Okay. So, makikita natin sa unang bungad ng Ebanghelyo dito sa verse 34, Matthew chapter 10. Actually, ang nakalagay dito na title sa New American Bible Revised Edition, do not think, verse 34, Matthew 10:34, do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come to bring not peace but the sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And one's enemies will be those of his household. So, ang pagpunta rito o paparito ng Panginoon daw ay nagdadala siya ng tabak at hindi kapayapaan. So, paano natin yan i-reconcile, sapagkat bago pa naman siya ipanganak ay naihula na doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 that siya yung kahangahangang tagapayo, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan, ang makapangyarihang Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan. So paano natin ma-reconcile yan?
So, kung titingnan natin sa panahon nung nagpakilala na ang Panginoong Kristo, ma, ma, maintindihan natin ito na nung nagpakilala na siya sa bayang Israel, ay hindi siya matanggap ng kanyang mga kababayan, mga kapatid. And nakikita natin that it caused division from among them. Ang iba tinatanggap siya at kinikilala siyang Mesiyas. At ang iba ay mayroong pang-uyam na sinasabi, di ba? Sasabihin ng mga Pariseo, meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth, di ba? Kumbaga sa parang siniraan pa yung lugar. Meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth, di ba? So nagkaroon ng division, nagkaroon ng pagkati-hati from among themselves na mga Hudyo na pinangakuan ng Mesiyas na darating. So, from among themselves, nagkati-hati sila. Ito yung sinasabi ng Panginoon na sa kanyang pagdating, ang kanyang pagparito ay hindi kapayapaan, kundi tabak. Yan. Kaya nga, ang isa rin sa sinasabi ng mga kaparian natin, na kapag nagsisimba ka ay dapat na-disturb ka na na sisira yung kapayapaan mo, hindi ka nagiging relax. Yun da yung dapat na nangyayari sa atin. Nababagabag ka after mo marinig yung salita ng Diyos. Hindi ka mapayapa hanggat hindi mo naganap yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun dapat yung sabi nila na nararamdaman natin, hindi ka relax. Nababagabag ka kapag narinig mo ang salita ng Diyos. Though alam naman natin na ang salita ng Diyos kapag ginagawa naman natin, talaga nagkakaroon tayo ng kapayapaan. But when you are not in a state of grace, but when you are not in conformity to the will of God, yung buhay mo, kapag nakarinig mo yung salita ng Diyos, dapat nababagabag ka, nadidisturb ka. Hindi pwede yung relax ka lang. Kasi kapag relax ka lang, delikado na yan, mga kapatid. Baka manhid ka na. At kapag hindi ka na nakakaramdam ng guilt feeling, hindi ka na nakaramdam ng pagkabagabag, pag narinig mo yung salita ng Diyos, baka delikado na ang pakiramdam yan. Ibig sabihin parang, callous, you have a callous heart. Para ka ng Hudiyo. Sabi ng mga tiyuhin ko dati, para kang Hudiyo. Ibig sabihin, matigas na yung ulo mo. Yan. So there's really a division among them. Kahit basahin din natin yung nangyari sa John chapter 9, yung bulag na pinagaling ng Panginoong Kristo. Nung tinatanong ng mga Pariseo, ng mga authority ng mga Hudyo, ang mga magulang, ang sagot ng mga magulang, matanda na siya na yung tanongin ninyo. So, makikita natin doon na it seems na dinilison ng mga magulang ang kanilang anak kasi baka matiwalag sila. No, di ba? So, nagkakaroon sila ng pagkati-hati. Nagkaroon sila ng division, ng pagka-away-away. So, ibig sabihin, itong sinasabi ng Panginoon ay natupad. Na the son, yung mga anak, yung tatay sa anak. Yan. Di ba? Yan. Then, pero yun nga sabi natin, but once you obey yung talagang totoong kalooban ng Panginoon, once you really obey the will of God, talagang darating yung kapayapaan sa iyo. Kasi wala nang magdi-disturb sa iyo, mga kapatid. Once you do the will of God, ano pa yung God bless contemplative soul. Ano pa yung salita na good morning po. Ano pa yung salita na magdi-disturb sa iyo? 'Di ba? So God bless contemplative soul.
Okay? So, kapag hindi ka nababagabag, kapag binasa mo na yung salita ng Diyos, ibig sabihin, maaring kaya hindi ka na disturb every time you read the Word of God. It is maybe because you are practicing it already, or you are doing the will of God. You are in a state of grace. But every time you will read the Gospel or the Word of God, tapos nababagabag ka, magandang yun, magandang palatandaan yun, mga kapatid. Yan. It seems tawag dito, paradox, di ba? Parang paradox. Pero yun yung katotohanan. Ito yung sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 10:34-35. At narinig ko na rin ito sa, hindi ko lang alam kung bishop ang nagsabi, that when we hear the Word of God, dapat nadidisturb ang kapayapaan natin. Nadidisturb tayo, nababagabag tayo, until such time na nasusunod na natin o nagagawa na natin yung sinasabi ng banal na kasulatan. And then dito sa verse 37, the conditions of being a disciples of our Lord Jesus Christ. Ang sabi dito, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. So kung titingnan natin itong part nito, kung titingnan natin ang part na ito, yeah, it is really about discipleship, mga kapatid. Kasi kung halimbawa, tinatawag ka ng Panginoon, di ba? Whether you are a religious, pag sinabing, halimbawa, tinatawag ka ng Panginoon into a religious life, or sa pagpapari, or sa pagmamadre, or sa pagiging lay evangelizer, di ba? Halimbawa, may mga lay evangelizer din ang mga lay missionaries ang tinatawag. Paano natin ito ma-apply itong word ng salita ng Diyos na ito? Yung patungkol sa pagpipili, di ba? Yung priority. Ano ba yung priority natin? Sino ba yung pinakapangunahin sa buhay natin? Di ba? Parang katulad nung pag-abroad, parang pag-abroad halimbawa natin sa pag-abroad. Di ba? At yung mangingibabaw sa iyo kung bakit ka mag-abroad is not necessarily para sa yayaman ka. Kundi marami sa mga magulang na nag-abroad, it is because of their love of their children. Na kung minsan hindi na timbang-timbang ay na may mga consequences din na hindi maganda. Yun yung pinaka-primary purpose na kung bakit many of our kababayan nag-abroad, nag-OFW. Kasi it is not, hindi naman para yayaman Hindi lang, of course, kasama na siguro sa mentality nila. But of course, because of their love of their parent, of their children, na kung minsan nasasakripisyo yung halimbawa kalusugan nila, yung dignity nila. Kasi di ba may mga ibang lahi na pagkatulong ka, iba yung tingin nila sa iyo. Nasasakripisyo yung dignity mo. Nasasakripisyo yung pamilya mo. Hindi mo alam kung ano yung magiging buhay nila dito sa Pilipinas. Di ba? So kapag tinimbang mo na yung kahirapan na daratnan mo, yung homesickness na maramdaman mo, ay mangingibabaw pa rin sa iyo yung pagmamahal mo sa pamilya mo. Kaya mo gagawin yun. The same way sa atin sa Panginoon, na kapag susunod tayo sa Panginoon, ang dapat mangingibabaw ay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Masigit dapat ang ating pagmamahal sa Panginoon kaysa kapag pagdating na sa ating mga magulang, sa ating mga anak. Diba? Dapat ganun ang mangingibabaw. When it comes na parang
ay, kailangan kong pumunta doon. Di ba? Kapag merong pagpipili, meron ngang mga misyonero, kung narinig, mga patotoo nila. Actually, yung anak nila may sakit, tapos pupunta sila sa isang misyon. Ang sinabi nila sa sarili, if I will do the will of the Lord, and the Lord will take care of my daughter or son. Diba? Kasi kung andito na naman ako, hindi ko naman silang pagaling. Ay, Kuya Romy, good morning. Kape. So, ang pag-ibig natin sa Panginoon ay higit dapat sa pag-ibig natin sa sino mang tao. Kasi yan din yung kahapon na ebanghelyo, di ba? To love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Di ba yan kahapon? Doon sa storya nung Good Samaritan. Yes, Kuya Roque. Yan, kape na tapo tayo. Kausapin ng Panginoon everyday. So yun ang mga kapatid, na higit dapat when it comes to pagtitimbang, even greater pa dapat yung pagmamahal natin sa Diyos kaysa sa ating mga sarili. Di ba? So, itong sinasabi, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. So, kung mahal natin ang ating mga magulang na higit sa pagmamahal natin sa Panginoon, hindi daw tayo karapat-dapat sa Kanya. Mabigat na salita yun, mga kapatid. So yun nga, ma-apply natin yun. Halimbawa, kung dinatawag ka ng Panginoon into a religious life, di ba? Into a religious life, magpapahari. Isipin mo, kung magpapahari ako, paano yun? Ang mga magulang ko, sino mag-aalaga? Mga ganun, di ba? Kapag magpapahari ako, or maglilingkod ako sa Panginoon, pupunta ako sa lugar para mag-preach. Sino mag-aasikaso sa mga magulang ko? Diba? May mga ganun. Pero kung mangingibabaw yung pag-ibig natin sa Panginoon, kaya gagawin natin yung mga bagay na yon, ay gagawa ang paraan ng Panginoon. Amen? Gagawa siya ng paraan. Katulad nung kilala ko, mga kapatid. Pero mo yung kilala ko, alam mo, hindi ko mapanggitin yung pangalan. Very yung parang, actually yung dati, yung parang makita mo yung pamilya dati is parang hirap na hirap. Kasi yung tatay is actually, jeepney driver lang. Tapos yung nanay, wala namang, parang wala, housewife lang, a plain housewife. Pero nakita ko, mga kapatid, na itong isang anak nila tumugon sa panawagan ng Panginoon. Nakita ko recently, unti-unti ng Panginoon na inaayos yung pamilya niya. yung kapatid niya, gumraduate. Cum laude. Hindi ko lang alam kung cum laude, something like that. Tapos basta nakikita ko na maayos na yung yung pamilya niya. Na itong taong kilala ko nga talagang medyo parang meron pa sa dating skin disease, tapos yung confidence niya yung parang medyo talaga yung confidence niya. Pero nung tumugon siya sa panawagan ng Panginoon tuloy-tuloy, nakita ko nga yung mga kapatid niya nakapagtapos ng maganda yung tinapos na kurso. Ang tatay, jeepney driver lang. Kuminsan nga parang nasisiraan pa yung sasakyan. So nung tumugon siya sa panawagan ng Panginoon, unti-unti na inaayos ng Panginoon yung pamilya niya. Kumbaga nangibabaw sa kanya yung pagmamahal niya sa Panginoon. Di ba dapat kung lalaki ka, paano to kung
magsiseminaryo ako, hindi ako maghahanap buhay, papaano na itong mga magulang ko, papaano yung mga kapatid ko. Di ba? Kasi mas matanda siya eh. Pwede niya isipin yun. Pwede siya mag-alala. Pero nung nakita ko talaga, parang hindi nga ako makano eh. Iniisip ko talaga mga kapatid, ako talagang nakita ko hindi ito talaga kwento-kwento. Parang, kumbaga parang, kung makikita mo, parang nag-judge ka sa sarili mo, kawawa naman ang pamilya, parang ganun. Parang, isipin mo yung ganun, kawawa naman. Siya yung, hindi ko lang alam kung panganay siya eh. Tapos, iniwan niya yung magulang niya, hindi siya nagtrabaho, hindi siya nag-aral ng ibang kurso. Tapos, nagtrabaho ng maayos para matulungan yung pamilya. Nasa halip, ang ginawa niya, pumasok nga sa pagiging seminaryo. Tapos ngayon, tapos na siya sa seminaryo. Nasa medyo maano na yung level, malapit na siya hindi ko lang alam kung nagto-theology na siya or philosophy. Kailangan kasi pagkatapos mo ng seminary, ay kinakailangan mag-aral ka pa ng philosophy, ng kurso na philosophy at saka theology. 2 kurso pa ang mo, maliban doon sa pre-college, yung college mo na 5 taon. Pagkatapos mo ng 5 taon sa college, mag-aaral ka pa ng another course, philosophy at saka theology. So, nung nakita ko itong tao na ito, na ipinakita niya yung higit ang Panginoon sa buhay niya, nakita ko mga kapatid na yung kanyang pamilya, inayos talaga ng Panginoon. Unti-unti nakikita ko, yung mga kapatid nga sabi ko sa inyo, nakagraduate na ng college, ang ganda pa ng course. So you see, mga kapatid. Okay. So yun ito, na kapag higit ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay na higit sa Panginoon, hindi daw tayo karapat-dapat sa Panginoon. And then, verse 38, Matthew chapter 10, verse 38, and whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. So, sa pagsunod talaga sa Panginoon, mga kapatid, meron talagang difficulty sa ating pagsunod sa Panginoon. Kahapon lang kami. Kahapon, Kuya Romy, nung umaga, medyo, nagising ako ng maaga. Mga last 3 siguro, nagising na ako. Nag-prayer intercession ako dito sa TikTok ng mga around mga 4 to 5, mga past before 4 a.m. yata hanggang 5 past 5. Then pagkatapos mga 6 a.m. kumanta kami sa first mass sa parokya. Then pagdating sa 9 a.m. nag-serve kami dito sa chapel namin. Liturgy of the Word kasi in the absence of the priest. Parang kami yung maglilid ng liturgy about the Word of God. Babasahin yung first reading, second reading. Then after that, there is also a Holy Communion. Then pagdating ng mga 2:30, pagkatapos namin mga 10, yung wife ko naman may meeting hanggang past 12. Tapos pagdating na pahingalan ng konti, higalan ng konti. Tapos 2:30, may meeting sa Prex. Yung sa batch 39 especially preparation para sa next batch. Tapos pagdating nung pauwi na kami ng 5 p.m. walang naka-assigned na choir. Walang choir doon sa choir loop ng parokya sa 5 p.m. mass, English mass. Ngayon, wala ring manunugtog. Alam mo ba na umakyat kami, nakapasok na kami doon patungkol sa Hallelujah na. Nakakanta kami sa Hallelujah na. 2 kami mag-asawa, wala manunugtog. Tapos hindi pa kami magkasundo kasi nag-alto daw siya. Then,
maya-maya, may mabuti yung naka-assign ng 6:30 PM mass na manunugtog. Umakyat. Tapos umakyat din yung isang kasama ng 6:30 PM mass na member ng choir. So, ano namin, natapos namin. So, ibig sabihin, nakadalawang misa, halos buong maghapon namin is nalaan namin sa Panginoon. Kumbaga, andun yung pagod, andun yung sakripisyo. When we follow the Lord, ay hindi lang ito, bed of roses, mga kapatid. Kasi, actually, yung sinasabi sa banal na kasulatan, when we follow the Lord, ang sabi dito sa Ecclesiastico or sa Sirach, mga kapatid, at sa Biblia natin mga Katoliko meron. Sorry sa mga Protestante natin mga kapatid, kasi ang Biblia nila kulang ng 7 aklat. Sila yung nagtanggal ng 7 aklat. Tayo, niretain natin yung 7. Dito sa Biblia natin, sa Sirach chapter 2, very specific mga kapatid. Very clear yung sinasabi. Basahin natin mga kapatid, sa Sirach. Sa English, Sirach siya. Kapag ang Bible mo, New American Bible Revised Edition or yung Catholic edition ng Bible mo na binili, dapat kung Katoliko ka, Catholic edition yung Bible na bibilin mo. Huwag kang bumili ng 66, kulang yon. Diba? 66, nakakatakot na number yon. Ang sabi dito sa Ecclesiastico sa Tagalog, pero sa English, Sirach, mga kapatid. Now, when we follow the Lord, mga kapatid, it's not a bed of roses. Actually, sasabihin ko nga sa inyo, lalo na yung sa ating Kuya Romy, di ba, yung mga PSDP natin, mga poor servants of the divine providence na mga pari, yung mga na-assign sa Mindanao, sa Davao, yung kahit yung si Father Efren na dating PSDP din, na na-assign dito sa Prelature of Infanta. Kapag pumunta siya sa isang lugar, grabe yung motor niya, yung pangbundok na motor, yung pang motocross na motor. Ang dami-daming bundok, dami-daming ilog na dalanan. You see, kina Father Randy, yung assignment nila, grabe ang putik doon, lalo na kapag magtagulan. Ang tindi ng babaktasin nila ng mga bundok para lang makarating sa isang community, mga kapatid. Dito sa Sirach chapter 2, sabi ng Panginoon, sabi niya, verse 38, Matthew chapter 10, verse 38, and whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. So sa pagsunod natin sa Panginoon, is not a bed of roses, as we are continuously repeating it, kasi talagang may mga sacrifices, mga kapatid. At ito yung sinasabi sa Sirach chapter 2. Nasabi ko nga sa inyo, wala sa Biblia ng mga Protestante nating kapatid, sila tinanggal nila yung 7 aklat. Pero sa atin, pinanatili natin, lalo na pinagtibay noong Council of Trent noong 1546. Diba? Pinagtibay na the books that were removed by Protestant will be retained. Yan, sa ating Catholic Bible. Okay. Sabi dito sa Sirach chapter 2, sabi niya, anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong timiwasay habang nabubuhay, tanggapin mo ang anumang ipagkaloob niya sa iyo, tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Then verse 5, kung ang ginto ay idinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Verse 6, magtiwala ka at tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. So you see, so itong part na ito, makikita ko doon sa sinasabi ko kanina sa inyo, yung sinishare ko, na yung pamilya niya, talagang siya yung lalaki, siya yung dapat inaasahan sa pamilya. Di ba? Kung wala kang pananampalataya, sigurado ang pamilya is magagalit doon sa batang yun. Siya lang yung lalaki na malaki noon. Tapos, hindi pa siya nag-aral para makapagtrabaho, para makatulong sa pamilya. Sa halip,
nag-aral siya sa seminaryo. Pero nung nakita kong nag-aral sa seminaryo, inayos ng Panginoon yung pamilya niya. Nagiging unti-unti nakikita ko. So you see, ito yung sinasabi sa Sirach chapter 2, that when we follow the Lord, let us take up our cross. At hindi daw tayo karapat-dapat na tagasunod niya kung hindi tayo papasan ng ating krus, mga kapatid. Yan, Matthew chapter 10 verse 38. Whoever does not take off his cross and follow me is not worthy of me. So you see, yung verse 39, whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Yung parang you find your life in dito sa daigdig, dito sa pamagitan ng pagkakamit mo ng mga bagay-bagay na sa tingin mo ayun yung makapagpapasaya sa iyo. Sabi ng Panginoon, whoever finds his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, di ba kapag magsunod ka sa Panginoon, parang yung pangarap mo para sa sarili mo, kumbaga you are setting it aside. You are fully entrusting yourselves, your future to the Lord. Kasi naglingkod ka sa Kanya. Diba? So yun yung nangyari sa Kanya. Yun yung nangyari. Nakita ko mga kapatid, yung kakilala ko. See? Ibig sabihin, pinatutuhanan ng Panginoon yung Kanyang salita. At sa ating paglilingkod nga, sa pagsunod natin sa Panginoon, dito yung sinasabi sa Sirach chapter 2, na sa ating pagsunod, ihanda doon natin ang ating mga sarili sa mga pagsubok. Sabihin, talagang struggle talagang merong pagtitiis mga kapatid. Merong problema talaga. Yun nga, yung kininto ko rin sa inyo kahapon, di ba? Dami-dami mong talagang mapagod ka ng gusto. Then, okay. So, parang yung siniset aside natin yung ating pangarap para sa sarili natin, and we fully entrusting ourselves to the Lord. Yan yung sinasabi na whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. O, di ba? Kumbaga yung pangarap mo, wala na, sinet aside mo na lang for the sake of the Lord. At sabi ng Panginoon ay makakatagpo ng buhay. Kasi alam naman natin na ang Panginoon, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. John chapter 14 verse 6. So yung totoong buhay natin ay nasa Kanya. Hindi dito sa mga bagay-bagay dito sa daigdig, mga kapatid. Diba? That is reality. And then, sabi dito, tatlong part itong gospel natin ngayon. Rewards. Ang kanina, Jesus, the cause of division. Then pangalawa, the conditions of discipleship. Then dito sa verse 42, the following ay hanggang 42 is about rewards. Sabi niya, whoever receives you, yan. Yung mga taong tumugon sa Panginoon, mga kapatid, yung mga taong tumugon sa Panginoon at nagpapagamit sa Panginoon, once we accept them, there is a reward. Sabi ng Panginoon. Ang sabi dito, whoever receives you, ang kausap dito, yung mga alagad, receives me. Yan. Kung legalistically speaking, ang kausap dito ang mga apostol. Ngayon, papaano natin in our context, papaano natin ito ma-apply ngayon? Diba sa ating kapanahunan? Paano pa natin matatanggap yung mga alagad na sinugo ng Panginoon? Wala na sila. Of course, meron silang mga successor, mga kapatid. Meron silang naging mga tagasunod that is still connected to the Lord. So kapag tinanggap natin yan, ibig sabihin, tinatanggap natin ang Panginoon. Pero kapag hindi natin tinatanggap sila, hindi natin tinatanggap ang Panginoon. Legalistically speaking, mga kapatid, ibig sabihin, itong pagtanggap na ito ay pwede pa rin natin gawin na tanggapin yung mga naging tagasunod
nung mga tagasunod ng Panginoon. May tinatawag na continuity of authority. Yan yung sa atin sa Catholic Church. Meron tayong continuity of authority. From the Lord Jesus Christ, actually, na-discuss na natin to, isishare natin to from time to time, walagi actually. From the Lord Jesus Christ to the apostles, sa mga tinuruan ng mga apostles, sa tinuruan ng mga apostles, sa tinuruan ng mga apostles, until our time. Yung tinatawag na apostolic succession. May tinatawag na continuity. Walang pagkaputol. So therefore, if itong mga lingkod na ito, sasabihin na natin, itong mga kaparian natin, which they are the successor of the apostles, the bishops, our Pope is the successor of Saint Peter. The bishops are the successor of the apostles. And then, mga extension yung mga kaparian natin, nila. Once tinanggap natin sila, because once na tinanggap natin sila, tinatanggap natin ang Panginoon. Mga kapatid. Yan din yung sinasabi sa Luke chapter 10, verse 16. Itong parallel nitong verse na ito, sa Luke chapter 10, verse 16, mga kapatid, Okay. Sabi rito. Okay. Sa Luke chapter 10, verse 16. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me. So you see. Ibig sabihin, once na hindi natin tinatanggap yung mga kaparian natin, which are the successor ng mga apostol, hindi na natin tinatanggap ang Panginoon. Yan yun, mga kapatid. Kasi alangan naman natin na wala na yung mga apostol. Paano na natin anuhin? So dapat yung nilatawag na continuity. Ang walang connection walang connection sa continuity ng mga apostol sa apostolic succession, yun ay hindi ipinapatanggap sa atin ng Panginoon. Mayroon ba tayong proof doon, mga kapatid? Yes, we have. Hindi dapat natin daw tanggapin yun. Kaya nga, kung titingnan natin, sa banal na kasulatan, ang tinuturo sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, let us hold fast to the traditions that were handed down to us by word or by writing. Ngayon yung traditions na yun na itinuro ng mga apostol, by word or by writing, sa Catholic Church lang yan. Ang kausap ang mga apostol, yung mga unang alagad, to hold fast to the tradition. Of course, baka sabihin nyo, bakit may tradition doon sa Mark 7? Yan nga. Ang tradition na tinutukoy doon is iba. You see? So, ibig sabihin, yung mga hindi not in line with the apostolic continuity, apostolic succession, kapag hindi in line sila doon, ang sabi ng Panginoon, Biblia, mga kapatid, sila yung iwasan natin. Iwasan natin at hindi natin sila tanggapin. Nakalagay yan sa Galatians chapter 6. Galatians chapter 1, verse 6 to 7 to the following. Puntahan natin, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo kung ayaw niyo maniwala. Okay. Kapag ang mga tao na dumating sa inyo not in line with the continuity of the apostles, yun ay hindi ipinapatanggap sa atin ng Panginoon, ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ito sa Galatians chapter 1. Okay. Nagtataka ako kung bakit kahit dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Okay? Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin. Okay? Nanliligalig, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin. Okay? Ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral
kaysa mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. So yung ipinangaral ng mga alagad in writing and orally, ito yung pinapaiwasan sa atin. Mga nandiligalig at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging itong babala, mga kapatid, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin sa inyo. Namin, pakasumpain siya. So you see, pinapaiwasan sa atin yun, pinapatanggap sa atin ng Panginoon yung kanyang mga alagad at yung kanyang mga successor, of course. Pero may pinapaiwasan sa atin ng Panginoon. At ito yun, Galatians chapter 1, yung mga nanliligalig sa atin. At meron pa, mga kapatid, sa 2 John verse 7 to 10, ito. Sabi rito, mga kapatid, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Nagkalat din na raw sa sanlibutan ng mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo'y naging tao. Remember the term, naging tao. Ibig sabihin, He has other nature prior siya maging tao. At yan ay lagi na natin diniscuss. Ano yun? He is God. John chapter 1 verse 1 to 3 and verse 14, Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, Hebrews chapter 1 verse 3, Colossians chapter 2 verse 9, Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Di ba? Dugtong, ay Paulo, thank you. Mag-ingat na kayong huwag upang huwag maniwala, upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ng gantimpala. Okay. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang manatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisan niya sa masamang gawain. So you see, mga kapatid. So, merong pinapatanggap ang Panginoon, meron siyang pinapaiwasan. Okay? So, pinapatanggap niya yung mga alagad niya. Ngayon, wala na ngayon mga alagad niya. Of course, yung mga successor nila, yung may apostolic continuity, in line with the apostles, kumbaga parang the authority comes from the Lord that flows down to the apostles and their successors. Align sila doon. Yun yung tatanggapin natin. Pero kapag sila, may mga dumating na hindi naka-align sa mga apostol, hiwalay sila, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, yung sa Galatians chapter 1 verse 6 to 8, na iwasan natin. And then dito sa 2 John verse 7 to 10, na kapag iba na yung dala nilang mabuting balita, halimbawa, ibang mabuting balita na yung dala nila. Si Kristo tao daw, si Kristo tao lang. Pag tao lang, incomplete na pananampalataya yun. Samantala, kung babalikan mo yung mga kasaysayan, ang bakit ang banal na kasulatan, kahit yung mga early church father, yung mga early Christians, ay ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay Diyos. Maging recently lang di ba, may artifacts, may archaeology na discovery na lumang-luma na archaeology na discovery doon sa writing sa tawag nito, yung sa flooring, yung declaration that Jesus is God. Di ba, na-discover yun.
Ibig sabihin, yung mga unang mga alagad, yung unang mga mananampalataya, ang pagkakilala kay Kristo ay tao. Kailan lang naging, ang pagkakilala sa Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. He has a human nature and divine nature. Di ba? Ngayon, kailan lang lumabas yung paniniwala na si Kristo tao lamang? Yung si Arius. Around mga 4th century na, mga 300 Megit AD. Di ba? Si Arius, namatay, sumabog ng bituka. Hindi siya tumagal. Doon lang nagsimula yung sinasabi si Kristo ay tao lamang. But from 1st century up, ang pagkakilala sa Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. So, sino yung paniniwalaan natin? Kinopya lang sabi ni Born Catholic. Kinopya lang niya yun kay Arius. Neo-Arianism yan ngayon. Okay. Di ba, mga kapatid? So, yun yung mga pinapaiwasan. Sinasabi dito ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na ang sino mang tumanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. Okay. Whoever accepts you, accepts me. Whoever rejects you, rejects me. So, once we do not accept, we are not accepting yung may mga apostolic continuity in line of the apostles na mga naglilingkod sa Panginoon, ay hindi natin tinatanggap ang Panginoon. Sa halip, naghanap kayo ng mga tao na wala namang mga connection sa Panginoon. Once ang sekta mo or denominasyon ay hindi kinikilala sa San Pedro ang pinakaunang leader ng kanyang simbahan ng Panginoong Kristo, then you're not anymore in line of the apostles. So therefore, iba na yung pinapakinggan mo. Okay, basahin natin, balikan natin mga kapatid. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So you see, once umalis ka sa pagiging Katoliko mo at naghanap ka nga ng ibang sekta na sumulpot lamang na walang apostolic continuity, na walang apostolic connection, mga kapatid, then you are not accepting sa mga isinusugo ng Panginoon ng mga legit, mga kapatid. You see? Ganon ang mangyayari. Okay? So, ang mabigat pa niyan, once na hindi mo tinanggap yung mga sinugo ng Panginoon, sabi ni Born Catholic, yung walang apostolic succession, hinaid ni TikTok yung sinulat mo. Peki, walang apostolic succession. That is indeed correct. Whether they will accept it or not, kasi masakit na salita yan eh. Kaya kahit yung, yung, di ba yung may church na bago na kinomission daw sila na kinomission daw sila ni Kristo. Di ba? May pangalan na ganun. Kinomission daw sila ni Kristo, ang kanilang fellowship. Did the Lord Jesus Christ commission other fellowship? No. Hindi nag-commission ang Panginoon ng iba pang mga grupo. Ang kinomission niya yung mga alagad. Din ang mga alagad nag-commission din. Ayun nga yung binanggit natin the other day. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 6 verse 2. Kung tama ba yung pagkaalala ko, kasi na-discuss na natin nung nakalipas na araw yun. Teach those who are able to teach also. Ito sabi yan. Punta natin mga kapatid. 1 Timothy 6:2 yata yun.
2 Timothy 2:2 pala, sabi niya, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, magturo naman sa iba. So yun yung sistema, yung mga alagad ang kinomisyon ng Panginoon. He never commissioned any other groups. Yung mga alagad lang. Kaya dapat, yung authority na dumadaloy galing sa Panginoon, na dumaloy sa mga alagad, dapat doon manggagaling yung pagkomisyon. Hindi outside. From Jesus Christ, nagpo-flow until now, unbroken. Ngayon, kung halimbawa ito yung in line of Jesus Christ and the apostles, dito ka sa tabi, na wala namang connection sa Panginoon, wala namang mga connection sa alagad. Hindi ba? So, ibig sabihin, tinatanggihan mo yung kinomisyon ng Panginoon. Isa lang yung kinomisyon na. Ngayon sasabihin mo, hindi. Sinugo ako ng Panginoon na itatag ko itong aking grupo. Then palalabasin mo na ang Panginoong Kristo is approving, or sinasabi mo na ang Panginoong Kristo ay binabali niya yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Parang sinasabi mo na binabali ng Panginoon yung kanyang sinasabi. Pag sinabi mong na you are not in line with the apostles, pero sinasabi mo na sinugo ka. Bakit sinasabi kong binabali mo? Bakit? Kasi ang Panginoon, sabi niya, Matthew 16 verse 18, upon this rock I will build my church. Then later on, doon sa John chapter 10 verse 16, sinasabi niya na there will be one flock and one shepherd. Hindi niya sinabi doon, there will be more flocks and more shepherds. Kasi kung binanggit ng Panginoon yun, we will not talk about this anymore. Na okay lang sa atin, okay lang, kakagulo tayo, kanya-kanya tayo. Kasi yan naman yung sinabi ng Panginoon sa John 10:16. There will be more flocks, more shepherds. Hindi okay lang. Kanya-kanya tayo, paramihan tayo ng miyembro, pagalingan tayo mag-preach. Hindi ganun eh. Ang sabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. Period. Hindi niya sinabi na there will be more flocks and more shepherds. Pag sinabi niya yun, di okay lang yung kanya-kanya tayo sa kasalukuyan. Self-interpolation, kaya daming sulpot, sabi ni Kuya Romy. Yun nga, Kuya Romy. Ay, John 10:16. Tinitwist pa nga yan ng isang sekta dito sa Pilipinas. Pero very clear naman doon. John 10:16. So, ibig sabihin, hindi inaaprubahan ng Panginoon yung sinasabi mo na sinugo ako ng Panginoon para magtatag ng sarili kong sekta. Pagdating doon sa John 17, di ba? Ang prayer ng Panginoon, the unity of His believers. At yun nga ang sabi ko sa inyo, that was not intended for His disciples, kasi mga disciples din ng mga nung unang panahon, ay wala naman silang division from among themselves. Even Saint Paul, na huli ng tinawag, nakipag-isa siya sa iglesia na itinatag ng Panginoon. Nakipagkita siya sa leader ng simbahan. Hindi siya nagsarili na pwede siyang magmalaki kasi ang dami niyang na-reach out. Ang dami niyang accomplishment. Sa John 17, di ba? Nag-pray ang Panginoon. Tapos, sinusuportahan pa ng mga sulat din San Pablo, na kahit si San Pablo ay huli ng tinawag ng Panginoon. Anong sinusuporta ni San Pablo? Sa Ephesians chapter 4, verse 5-6. There is one faith, one Lord, and one baptism. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon. So you see, then inulit-ulit ni San Pablo sa Romans 16:17-18. Yun yung pinapaiwasan niya, yung mga tao not in line with the apostles, walang connection sa mga apostol, they are not in apostolic succession. Yun yung pinapaiwasan sa atin. At sa linaw na sinasabi, mga kapatid, sa Roma 16:17-18. At ito, lagi natin ito inuulit-ulit at hindi talaga natin maiwasan na ulitin. Kasi in line with the gospel of the day, na kapag sino mang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, ang sino mang tumatakwil sa inyo, tumatakwil sa akin, at tumatakwil sa nagsugo sa akin. So you see, pagtatakwil sa Panginoon yung ginagawa nyo.
At yan yung sinasabi sa Romans 16:17 to 18, mga kapatid. O, basahin nyo sa Bible nyo mismo. Ngayon nga. Okay? May boldness ba kayo na ipangaral ito sa inyo? Kayo mismo tatamaan. Sabi dito, ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Tinanggap. Yan. Tinanggap noon pa, tinanggap. Hindi ngayon lang dumating na katuruan. Okay. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo ng ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. At sa pamagitan ng kanilang maganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniniwalain. So you see, pinapaiwasan ng Panginoon. Pero, pinapatanggap ng Panginoon yung kanyang mga isinugo. Ngayon, paano natin makuha nga yung mga sinugo ng Panginoon? Of course, naka-inline sila sa mga apostles. Yung sinasabi doon sa 1 Timothy 2:2 na yung tinuruan, nagturo hanggang sa umabot sa atin. They are not outside sa apostolic succession. They are still connected. Dapat. From Jesus Christ, the apostles, and yun sa mga apostles, Kaya nga si Saint Ignatius of Antioch, tinatanggap natin. Kasi according sa kasaysayan, siya ay alagad ni John the Beloved, John the Evangelist. So kaya nga tinatanggap natin si St. Ignatius of Antioch kasi he is in line with the apostolic succession also kasi alagad disciple sa ni St. John. Tinatanggap natin siya at yung mga sumusunod pa sa kanila until now. Kaya nga tinatanggap natin ang si Pope Leo XIV kasi pang 267 Pope siya. Nag-start kay St. Peter, St. Linus, di ba? Yung continuity, tinatanggap natin. Once na hindi natin tinatanggap yan, ay hindi natin, tinatakwil natin ang Panginoon. Once itakwil natin ang ating pananampalatayang Katoliko, indirectly speaking, itinatakwil mo ang Panginoon Kristo, mga kapatid. At hindi lamang ang Panginoon Kristo ang tinatakwil mo, pati ang Ama itinatakwil mo. So you see, mga kapatid. So, 7 na. Oras na para sa paghanda, para sa trabaho na naman tayo mga kapatid. So maybe that is by now ang ebanghelyo na ating ang ating pinalakay sa araw nito. Sana malinaw mga kapatid. Kung hindi man maging malinaw sa inyo sa kasalukuyan, mahirap tanggapin kasi nasa ibang sekta ka, umalis ka sa pagiging Katoliko mo. Pero later on, you will realize that what I am talking is true. I am not just inventing. Kasi kung tutuusin mga kapatid, ako'y naging Baptist din ako dati. Pwede kong sabihin na pwede akong maging Baptist ulit. Kung okay lang doon sa kung sinasabi sa John 10:16 is there will be more flocks and more shepherds. Kaso lang sinabi ng Panginoon, there will be one flock and one shepherd. So, hindi ako sasali doon sa kinomisyon ko ng Panginoon na fellowship or anumang iglesia ko nagamit ang pangalan ng Panginoon na walang connection sa mga alagad. Kasi yan ay tahasang pagtatakwil sa Panginoon. Yan ay tahasang pagtatanggi sa Panginoon. Mga kapatid. So, that once na pinaglingkuran or tinulungan natin itong mga taong itong naglilingkod sa Panginoon, ay there is a reward for us. Sabi ito,
ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa isa ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta at tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa siya ay matuwid, tatanggap ng gantimpalang naukol sa taong matuwid. At sino mang mabigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa maliliit na ito dahil sa siya ay alagad ko, sinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. So, maybe that is by now. Thank you and shalom sa ating lahat. Maraming salamat sa iba, 1.1 likes. Ang iba dyan, blood likes eh. And then, sa mga tag-tap ng screen at sa isang nag-share, sa mga nag-comment at mga nakiisa sa atin. So, shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan naman tayo ng Panginoon ng ating kalusugan kasama ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga kinabubuhay. Iligtas naman tayo ng Panginoon sa mga magiging normal, mga blood sugar natin, cholesterol natin, ang blood pressure natin, at iligtas naman tayo ng Panginoon beyond sa mga bagay beyond our control. At iligtas din tayo nawa ng Panginoon sa mga bagay, sa mga disgrasya o anumang mga masasamang evil intention. So, may God bless us and keep us safe and sound in Jesus' name with the Holy Spirit. Amen. Shalom mga kapatid. Signing off, my dear brothers and sisters. Thank you, Kuya Romy. At thank you sa lahat na nag-tap ng screen.